Hi guys! So, eto na nga yung part 2. After nga ng pasyal dito sa may Calabasa River, dumiretso naman kami dito sa Santa Clara, dito lang din sa Nueva Ecija. Paalis na nga rin si tatay sa katapusan, kaya naman bumisita kami dito sa mga kamag-anak namin. Karamihan kasi talaga sa side ng tatay ko nandito sa Nueva Ecija, Pangasinan, basta dito sa bandang norte. Ito nga yung second stop namin sa tapat ng Santa Clara Elementary School kasi kanina yung una naming stop ay sa may arco ng Santa Clara. And then fast forward, ito na nga rin yung pang third stop namin. Papunta naman kami nito sa Kuya Po, Nueva Ecija. Nakakita nga tong ate ko na nagtitinda ng suman. Sabi niya masarap daw dyan yung patupat. Katupat, tuman, tsaka ibos. Yun, masarap to. Bagong gawa. After nyan, diretso na nga kami sa next stop namin. And makikita nyo to si Ash, sobrang na-amaze talaga siya sa mga nakikita niya sa mga nadadaanan namin. Tuwing bumabiyahe kami sa malalayong lugar or namamasyal kahit saan, dyan talaga siya madalas pumwesto sa may bintana. And ayun, pagkarating nga namin dito sa isang kapatid ng tatay ko, dito sa may pinagparkingan ng sasakyan, may poso. Syempre, ipinatry ko yan kay Ashley para naman ma-experience niya. Feeling ko natuwa rin naman siya. Alam niyo, sobrang daming kwento ng family namin dito sa Nueva Ecija. Yung mga panahon na naghiwalay yung nanay at tatay ko, yung nagkahiwa-hiwalay kaming magkakapatid kasi kung kani-kanino kami naibigay, kung sino-sinong nag-alaga, may mga pinagdaanan yung mga kapatid ko sa mga stepmother namin. Basta sobrang dami kong naririnig ng mga untold stories kapag nakakapunta kami dito. Pero syempre, as we go on in life, natututunan nating mag-move forward and kalimutan na lang yung mga hindi magagandang past na nangyari. Super proud lang ako dito sa ate kong panganay kasi despite sa lahat ng nangyayari noon, sobrang open pa rin niya sa kanila. Hindi nakakalimutan mag-abot or magbigay ng mga blessing. So ayan, fast forward, paalis na nga kami nito. Bumaba yung daddy ni Ash muna saglit para magwiwi. And tignan nyo naman tong itsura ni Ash. Akala mo talaga iiwanan siya ng daddy niya. Talagang binabantayan niya ng tingin hanggang sa makabalik dito sa sasakyan. And ayan, nang makapasok ang daddy niya, sakalang umupo ng maayos. Fast forward, nakarating na nga kami dito sa may Ordaneta City, dito sa Pangasinan. Nag-stop lang kami dito para bumili ng lechon manok. Kasi doon na kami kakain pagdating sa bahay na tinutuloyan nila tatay. After ng ilang minutes, nakarating na rin naman kami dito. Kung makikita nyo si Ash, mukhang comfortable naman siya dyan. Nakapunta na rin kami sa place na to dati, pero saglit na saglit lang kasi dumaan lang kami. Ngayon, dito na pagdesisyonan na mag-overnight, tapos bukas na lang ng umaga pupunta sa Baguio. Ito nga yung itsura ng place nila tatay. Tabi lang siya ng kalsada. Nung una okay naman si Ash. Tsaka hindi naman siya ganun ka-sensitive sa mga tunog talaga. Dito na-observe ko lang nung gabi, para siyang nagugulat-gulat na. Kaya talagang buong gabi hindi siya nakatulog dito. Bumabangon-bangon nga yan at kinukumutan yung paa ng ading niya. Pero siya, hindi talaga siya makatulog. Kaya palit-palitan din kami ng daddy nagigising. Bandang 3 a.m. naligo na nga ako para samahan ko na lang si Ash. Pinakain ko na nga yan ng breakfast and maya-maya lang nag-ready na din sila lahat. Bago nga to mag 6 a.m. nang makaalis kami, naiwan na dyan si tita at si tatay. Sa part na to, nasa biyahe na kami papunta ng Baguio. Dito kami dumaan sa may Cannon Road. Gusto nga magpa-picture ni Bunso dito sa may Lion's Head, kaya lang medyo mahirap yung parking. Kaya sabi ko, next time na lang. And ito, nakarating na nga kami dito sa Baguio. Naghanap lang muna kami ng makakainan kasi medyo gutom na. And dito nga kami kumain sa may karinderya. Dito lang sa may Burnham Park din. After nga dyan, namasyal-masyal lang din. Nag-ikot-ikot dito sa Burnham kasi inaantay din namin si Mama at saka si Gwen. Medyo may tantrums nga si Ash dito kaya ayan binuhat ng daddy niya. Bigla-biglang umiiyak kanina at sumisigaw. Dinala nga namin siya dito and ayan, kumalma naman na siya. After ng isang oras mahigit, ayan, dumating na rin sila Mama. Kasi sa Itogon pa sila nang galing. May pinuntahan nga lang kami saglit nito, naiwan na si Ash. Sinama ko na lang to si Bunso para makaikot-ikot naman din dito sa Baguio. After nga nung lakad namin, past 1 p.m. na to, nagpaalam na rin kami kay Mama at Gwen. At syempre, uuwi na ulit tayo ng Laguna. Along the way, nakita nga namin tong mga truck ng gulay. Nakikita ko nga to kasi nakapost sa FB. Yung mga farmers na nagtitinda talaga along the road. Bumili kami ng patatas, ng repolyo, ng beans, and talbos ng sayote. O, diba? Mas healthy to ipasalubong. Tapos, syempre, itong talbos ng sayote, masarap yan kahit ginisa lang.
And ito, nasa biyahe na ulit kami from sobrang init to sobrang lakas ng ulan. Hanggang dito muna ulit. Salamat sa inyong pagsama at panonood. God bless!